sa ulo ng mga humahataw na balita. Hataw Balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. iniutos sa Department of the Interior and Local Government at Philippine National Police ang pagbuwag sa mga private army at paghanap sa mga iligal na armas. Hataw Balita. Dalawa sa mga suspect ng pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Degamo at 8 pang sibilyan posibleng isailalim sa Witness Protection Program ng Department of Justice. Hataw Balita. Estados Unidos at Malaysia tumutulong na rin sa search and rescue operation sa nawawalang medical evacuation o Medevac helicopter sa Palawan. Hataw Balita. Bahagi ng Maragusa New Bataan Road ng Davao de Oro gumuho matapos ang 3 malalakas na lindol na magkakasunod na yumanig sa probinsya nitong Lunes. Hataw Balita. Mga otoridad sa isla ng Boracay nakaalerto na sa posibleng pagpasok ng oil spill. Hataw Balita. At Oriental Mindoro Provincial Government isinailalim sa state of calamity ang 76 na coastal barangay sa 9 na bayan ng probinsya. Hataw Balita. Una sa ating mga humahataw na balita, iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Department of the Interior and Local Government o DILG at Philippine National Police o PNP ang pagbuwag sa mga private army at paghanap sa mga iligal na armas. Bunso nito ng magkakasunod na insidente ng pag-atake sa ilang local government officials. Pinakahuli dito ay ang assassination kay Negros Oriental Governor Roel Degamo. Kahit hindi eleksyon, kailangan din anyang tukuyin na ngayon ang mga tinuturing na hotspot sa Pilipinas. Pakinggan po natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Actually, ang sinabi ko sa ating Secretary Abalos and the PNP is to now make an examination, kagaya yung ating ginagawa kapag darating ang eleksyon kung saan ang hotspot. Sabi ko gawin nyo ulit ngayon bago, don't think of the election first. But think kung ano yung mga hotspot na mainit na mga lugar at tignan natin. Hindi rin katanggap-tanggap para sa Pangulo ang nangyaring pagpatay kay Gobernador Degamo. Naniniwala si PBBM na may kinalaman sa politika ang nangyaring pamamaslang sa gobernadora. Actually, if you think of the 3 cases, 5, sir, actually. well, no, the 3 cases that first came, iba-iba talaga. But then they started to become political. Yung dalawa, yung first 2 of the 3 were actually baka hindi political. Basta, but this is purely political. Bukas rin si Pangulong Marcos Jr. na bigyan ng proteksyon ng mga politiko na sa palagay nila ay naargabyado. Hataw Balita. Inihayag ni Department of Justice o DOJ spokesperson Assistant Secretary Maiko Clabano na nirefer nila sa Witness Protection Program o WPP ng Justice Department ang 2 sa mga suspect ng pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Degamo at 8 pang sibilyana. Paliwanag ni Clabano para ito sa kanilang kaligtasan. Pakinggan po natin ang tagapagsalita ng DOJ na si ASEC Maiko Clabano. Tinitigan po ng DOJ kung pwede silang ipapasok sa Witness Protection Program dahil po kailangan po muna nating evaluate yung mga statements po nila. Cooperative naman po itong 2 to and they feel that they are more protected dito sa Witness Protection Program. Dagdag pa ng DOJ, nakipag-ugnayan din sila sa Department of the Interior and Local Government o DILG at Philippine National Police o PNP upang ilipat ang mga suspect sa krimen sa Metro Manila para pa rin sa kanilang seguridad. Samantala, nasampahan na ng reklamong mga suspect sa Prosecutor's Office sa Negros Oriental. Ayon kay DILG Secretary Benhur Abalos,
Pinag-aaralan nila ang lahat ng anggulo sa pagdating sa motibo sa krimen, kasama na ang politika. Tiniyak din ni Avalos na mahuhuli ang mastermind o nasa likod ng krimen. Pakinggan po natin si DILG Secretary Benhur Avalos. As of March 6, sinampahan na po ng kasong multiple murder sa Provincial Prosecutor's Office ng Dumaguete City, Negros ang 3 sa mga suspects sa pagpatay kay Governor Digamo. Ongoing pa rin ang ating investigation dito. No? Inaalam natin lahat ng anggulo. Pero ina-assure namin, mahuhuli talaga natin itong mastermind na ito. Napaka-importante. No? Hataw Balita. Umaasa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mabibigyan ng nararapat na teknolohiya ng pamahalaan ang mga magsasaka na makatutulong sa kanilang produksyon. Ito ang bahagi ng talumpati ng Pangulo ng kanyang saksihan ang paglagda sa Kapatid Angat Lahat for Agriculture Program o KALAP sa Malacanang. Ang KALAP ay isang inisyatibo mula sa Public-Private Sector Partnership na layong tulungan ng micro, small and medium enterprises o MSME sa agri-industry pagdating sa pananalapi, markets at mentoring. Ayon sa Pangulo, suportado ng kanyang administrasyon ang anumang hakbang na tutulong sa mga maliliit na sektor tulad sa mga magsasaka at mangingisda na makaahon sa kanilang buhay. Pakinggan po natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. The government is very supportive of all of these kinds of partnerships that we need to bring together. And perhaps these have been going on for a good long time, but perhaps with government support, we will be able to give it an added impetus so that we progress much more quickly and we progress much further. Kaugnay nito, nais ng Pangulo na tumulong ang mga ahensya ng pamahalaan sa Philippine Center of Entrepreneurship, Go Negosyo at iba pang nasa private sector upang maging matagumpay ang nasabing programa. Hataw Balita. Tumutulong na rin ang Estados Unidos at Malaysia sa search and rescue operation sa nawawalang medical evacuation o Medevac helicopter sa Palawan. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, pinayagan ng Malaysian government na makapagsagawa ng aerial search ang 2 Cessna 182 planes sa northern coast ng Malaysia. I-deploy din ito ang kanilang Sokol helicopter para tumulong sa paghahanap. Tumutulong naman ang Estados Unidos sa pamamagitan ng kanilang US Department of Defense CL-60 aircraft. March 1 nang mawala ang air ambulance, lula ng isang piloto, isang nurse, isang pasyente at 2 watchers nito. Ayon sa Philippine Adventist Medical Aviation Services o PAMAS na nag-o-operate sa nawawalang Medevac helicopter, mula nang mangyari ang insidente, mahigit sa 7,000 o 7,000 square miles na ang lawak na pinalughog ng search and rescue teams. Noong March 2, may nakitang isang debris sa pinaniniwalaang gas tank ng nawawalang Medevac helicopter, pero hanggang sa ngayon ay bineberipika pa ito. At sa ating ulat panahon, good news po dahil wala pa rin po tayo nga binabantayang low pressure area o LPA o sama ng panahon na maaaring makaapekto sa anumang bahagi ng bansa sa mga susunod na araw. Sa kasalukuyan ng Northeast Monsoon o ang hanging amihan pa rin ang patuloy na nakakaapekto sa malaking bahagi ng Luzon. Kaya sa darating na 24 na oras ay makakaranas pa rin tayo ng mga kaulapan o mahihinang mga pag-ulan. Asahan po ngayong araw na makararanas ang Metro Manila, Western Visayas at ang nalalabing bahagi ng Luzon ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mahihinang pag-ulan dahil sa hanging amihan. Samantala, makararanas naman sa Quezon at Bicol Region ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan dahil pa rin sa hanging amihan. Sa Eastern Visayas at Caraga ay maaasahan ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan na may pagkulog at pagkidlat
dahil sa shear line. Sa Mindanao, sa nalalabing bahagi ng bansa ay maaasahan po ang bagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan o ng malakas na ulan na may pagkulog at pagkidlat dahil sa localized thunderstorms. Manatiling alerto sa posibleng biglang pagbaha at pagguho ng lupa, kaya pag-iingat pa rin po para sa ating mga kasangbahay. Ang araw po ay sisikat alas 6:10 ng umaga. Tandaan sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. Hataw Balita. Sa iba pang balita, gumuho ang bahagi ng Maragusan-New Bataan Road ng Davao de Oro matapos ang 3 malalakas na lindol na magkakasunod na yumanig sa probinsya madaling araw nitong Lunes, March 6. Sa larawang ibinahagi ng lokal na pamahalaan ng Maragusan, makikita ang pagdaos-dos ng lupa at pagguho ng kalsada. Dahil dito, inabisuhan ng local government unit ang mga motorista na kung maaari, iwasan muna ang pagdaan sa naturang lugar o di kaya gamitin ang alternatibong daan na Maragusan-New Bataan Road via Magangit Road. Hataw Balita. Suspendido pa rin ngayong araw ang klase sa lahat ng antas at pasok ng teaching at non-teaching personnel sa bayan ng Maragusan sa probinsya ng Davao de Oro, habang blended learning naman ang pansamantalang ipatutupad sa bayan ng New Bataan. Ang mga nasabing hakbang ay kasunod ng magnitude 4.9, 4.2 at 5.3 na mga lindol na yumanig sa probinsya madaling araw nitong Lunes, March 6. Naitala ang epicenter ng mga pagyanig sa New Bataan. Kahapon, suspendido rin ng Davao de Oro Provincial Government ang face-to-face classes sa lahat ng antas. Ito'y upang bigyang daan ang pagsusuri sa mga school building, gayon din sa mga government structure upang malaman ang status ng mga ito at matiyak ang seguridad ng publiko. Matatandaang niyanig din ng magnitude 6.2 na lindol ang probinsya noong February 1. Hataw Balita. Naka-alerto na ang mga otoridad sa isla ng Boracay sa posibleng pagpasok ng oil spill sa world-class beach resort. Nakalatag na ang mga gagamitin na spill boom at patuloy ang coastal monitoring sa mga baybayin. Si Leslie Widem humahataw. Hataw Balita. 28 nautical miles ang distansya ng Boracay sa Caluya Island sa Antique na tinamaan ng oil spill simula pa noong Sabado, March 4. Ayon sa Philippine Coast Guard Western Visayas, hindi nila isinasantabi na posibleng makarating sa isla ng Boracay ang oil spill na kumalat sa Caluya. Kaya nagsasagawa na sila ng coastal patrol at assessment sa mga baybayin doon. Bagamat wala pang nakikitang anumang presensya ng langis sa White Beach, nakaalerto naman ang lokal na pamahalaan ng Malay. Inatasan nito ang mga Barangay Disaster Risk Reduction and Management Council at Philippine Coast Guard na magsagawa ng monitoring sa mga baybayin. Kung makapasok ang oil spill sa Boracay, unang maapektuhan nito ang Puka Beach sa Station 1. Nitong Lunes, March 6, nagtulong-tulong ang mga residente at otoridad na ilatag sa Front Beach ang mga floating oil spill booms at improvised spill booms na gawa sa kawayan na binalot ng dayami. Sa ngayon, walang suspensyon ng mga water activity sa Boracay tulad ng swimming at scuba diving. Samantala, isinailalim sa state of calamity ang Caluya. Umabot na kasi sa 4 na barangay nito ang tinamaan ng oil spill. Ayon sa Department of Social Welfare and Development Western Visayas, mahigit 7,000 pamilya o 25,000 individual ang apektado. Most of these, ma'am, are sa shoreline, no? And this include ang mga fisher folks naton ara sa lapit sa shoreline na makaano sa fumes. Karamihan sa mga ito ay pangingisda at seaweed farming ang hanap buhay. 2,700 na family food packs na ang ipinadala ng DSWD sa isla at pinoproseso na rin ang emergency cash transfer na ibibigay sa mga apektado. Ayon sa Philippine Coast Guard, lumawak na sa 8 kilometro ng coastline ang mayroong oil spill. Tinatayang mahigit 80 drums ng langis ang tumaga sa baybayin.
Ngunit nasa 3,100 liters pa lang o 14 na drums ng tubig na kontaminado ng langis ang kanilang nakolekta. Binabantayan ngayon ng mga otoridad na hindi kumala ang langis, lalo't pangunahing hanap buhay ng mga residente ay ang seaweed farming. We will discuss with our expert if we can priority those area na may seaweed farming, and we can set up oil boom if ever na there's really need to deflect the oil from the seaweed farming to the least sensitive area. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Leslie Willem, humahataw! Hataw Balita. Isinailalim ng Oriental Mindoro Provincial Government sa state of calamity ang 76 na coastal barangay sa 9 na bayan ng probinsya. Ang hakbang ay bunsod ng epekto ng oil spill sa malawak na bahagi ng Oriental Mindoro. Kabilang sa 9 na bayan ang Nauhan, Pola, Pinamalayan, Gloria, Bansud, Bungabong, Rojas, Mansalay at Bulalakaw. Nagdeklara rin ng state of calamity ang bayan ng Kaluya sa probinsya ng Antique dahil pa rin sa oil spill. Sa Resolution number 31 na ipinasa ng Municipality Council, nakasaad na umabot na sa ilang sitio na nasa coastal barangay ang oil spill. Nangangamba ang mga mangingisda, shell collectors, seaweed farmers at mga residente sa epekto nito sa kanilang hanap buhay. Nangangamba rin ang Kaluya Local Government Unit sa panganib na dala nito sa kalikasan at kalusugan. Hataw Balita. Humarap na sa pamahalaang panlalawigan ang mga may-ari ng MT Princess Empress at nangakong pananagutan ang nangyaring insidente na nagdulot ng paggalat ng langis sa Oriental Mindoro. Si Bon San Pedro, humahataw. Hataw Balita. Nakipag-usap na ng mukhaan ng may-ari ng MT Princess Empress sa pamahalaang panlalawigan at mga concerned agency nitong Lunes, March 6. Pagkatapos ng closed-door meeting, humarap naman sa media ang dalawang kontraktor na kinuha ng insurance company nito na siyang maghahanap sa lumubog na oil tanker at tutulong din sa paglilinis ng mga langis sa dalampasigan. Simultaneously, this vessel has been already mobilized and it will be arriving 3 to 5 days depending on the weather. So within the week, let's say 1 week, nandito na po yung vessel, hahanapin na po natin si Princess Empress. Then unang-una pong responde ay para hintuin ang source ng oil. Simultaneously, habang bumabiyahe itong barkong ito, ang Harbor Star po ay mag-organize ng paglilinis. Tulungan ng local government para malinis ang ating shore. Ayon kay Oriental Mindoro Governor Humerlito Bons Dolor, mahalagaan niya na nakipag-ugnayan na ang may-ari ng oil tanker at nangakong hindi tatalikuran ng kanilang responsibilidad sa nangyaring pinsala at epekto ng trahedya sa lalawigan. Sa ngayon, kumbinsido ang gobernador sa naging usapan ng may-ari at ng contractors ng naturang oil tanker. Subalit nakaamba pa rin niya ang legal action na isasampa ng gobernador kung hindi tutupad ang may-ari ng barko sa kanilang naging usapan. On the level of satisfaction that I cannot answer, but am I satisfied? At least it's good than nothing. Dumating sila kanina, nagpakita sila ng goodwill, inassure nila ako, hindi nila tatalikuran ng responsibility up to the end. For now, legal action is still there. If they will not follow yung pinag-agrihan namin on compensation and damages packages, then we will go to court. Samantala, inatasan na rin ng gobernador ang Bureau of Fire Protection na magdala ng tubig na pwedeng gamiting panligo at panlaba ng mga residente. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Pola, Oriental Mindoro, Von San Pedro, humahataw. Hataw Balita. Oras, 24 na minuto, makalipas po ang ika-5 ng umaga at sa pagpapatuloy ng Hataw Balita Pilipinas.
Ibinalik na ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang pagpapatupad ng number coding scheme upang mabawasan ang traffic volume sa Metro Manila. Ito'y kahit itutuloy pa rin ng mga transport group ang isinasagawang tigil pasada kontra Public Utility Vehicle o PUV Modernization Program. Batay sa monitoring ng MMDA, may ilang public transportation ang naipit sa traffic nitong Lunes, March 6 at hindi kaagad nakabalik sa mga ruta. Kaya't natagalang makasakay ang ilang mga pasahero. Sa datos ng MMDA, nasa 20% sa volume ng mga sasakyan sa Metro Manila ang nadagdag kahapon dahil sa suspensyon ng number coding. Pakinggan po natin si MMDA Acting Chairman Attorney Romando Artes. Medyo sumikip po yung daloy ng traffic. Yan din po yung dahilan siguro kung bakit medyo mabagal yung turnaround time ng ating mga pampublikong transportasyon. Kaya po ang pamunuan po ng MMDA ay nag-decide na hindi na po palawakin yung number coding scheme suspension. Ang atin pong coding ay meron na uli po bukas. Hataw Balita. Inihayag ng mga jeepney drivers sa Batangas na hindi sila makikisa sa isinasagawang nationwide transport strike hanggang Biyernes. Si Ari Silvestre humahataw. Hataw Balita. Sa post ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB-4A sa kanilang official Facebook page, ipinakita nila ang pahayag ng mga transport group sa rehiyon na hindi sila sasali sa tigil pasada na gagawin hanggang Biyernes sa Batangas. Ayon sa presidente ng Jeepney Operators and Driver Association sa Batangas na si Romeo Macailaw, nakipag-usap siya sa mga ilang individual na jeepney driver upang wag nang sumali sa tigil pasada. Kinausap natin yung mga leader natin, yung mga pangulo natin, at pinaliwanag natin yung kalagayan ng modernization, kung bakit mayroong modernization program na ginagawa ang gobyerno at kung paano ito ini-implement. So, kaya bagamat hindi gano'ng kadali na kumbinsin sila na wag sumali doon sa tigil pasada, pero sa pamagitan naman ng pakikiusap natin na wag nang ituloy kasi ang maapektuhan ito yung mga mamamayan yung mga manggagawa. Isa lamang si Tatay Jamil Mangandato na hindi sumali sa tigil pasada. Ayon sa kanya, kung titigil siya ay wala siyang maiuwing kita sa kanyang pamilya. Hindi po kami sumali. Gawa ng kung kami magtitigil pasada, hindi para sa akin, hindi ko naman alam kung anong pinaglalabang ko. Basta sa akin lang, bibiyahe ako para may pangtostos sa maghapon. Ngunit dismayado naman ang mga jeepney driver dahil sa kakaunti lang ang kanilang nagiging pasahero dahil nabalitaan nila na may nationwide transport strike at karamihan sa mga mananakay sa kaalaman nila ay walang biyahe ang mga jeep. Pumasada po kami, gawa na siyempre po, gawa ng mga pasahero na nagtatrabaho at saka ibang school na may pasok, lalo na sa mga estudyante. Pero matumal ngayon. Siyempre nga po, gawa ng pangyayaring yan na napabalitang mayroong strike, yun. Ngayon, nakapila pa rin. Pasahero, dumalang, may inaalisan. Bakit kaya? Ay, nabalitaan nilang may rail guard, ay hindi na siya lumabas. Kaya dumalang ang pasahero. Hindi naman makakato sa mga mananakay kung may ilang nasasali sa tigil pasada dahil sapat naman ang mga jeepney na magseserbisyo dito sa mga kababayan sa Batangas. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Batangas, Ari Silvestre, humahataw! Hataw Balita. Walang mangyayaring tigil pasada sa Integrated Terminal sa Masbate City.
Ayon sa mga driver ng UV Express at jeepney, sa hirap ng buhay at sa kakaunting kita, hindi sila pwedeng tumigil sa pamamasada. Si Jerry Galicia, humahataw. Hataw Balita. Walang mangyayaring tigil pasada sa mga bibiyaheng pampaserong jeepney at UV Express sa Integrated Terminal sa siyudad ng Masbate. Isa sa dahilan, walang abiso sa kanila ang kanilang mga operator at leader ng samahan ng mga pampaserong unit sa Masbate. Ikalawa, hindi pabor na i-phase out ang mga lumang jeepney na kinagisnan ng mga Masbateño na sinasakyan sa probinsya. Kaya hindi kami lahat naman talaga dito, UV, jeep, ay ayaw ng phase out. Kasi, ba't natin i-phase out? Gawang Pinas ito. Tapos kukuha tayo doon sa gawang China. Ba't hindi lang natin i-upgrade? Iangat yung standard ng inspection ng LTO, LTFRB. At least sariling ati pa rin yung tumatakbo. Kinagisna ng Pilipinong jeep. Bakit may phase out? Kukuha tayo sa China. 3 taon, wasak. Dagdag pa nito, hindi matibay ang mga unit na gawa ng ibang bansa. Ang mga driver naman ng van hindi rin makikiisa dahil sa kakaunting naiuwing kita simula pa nang magsimula ang pandemya. Nagdoble ang taas ng pasahe sa kasagsagan ng pandemya kahit kakaunti pa rin ang mga pasahero na bumibiyahe kumpara noong mababa pa ang minimum fare. Depende siguro kung uhuli, hindi siyempre sasama kami. Pero pag hindi kami uhuli, hindi. Mamamasada wala namang pambili ng bigas. Alam, mapakain. Magkano po kinikita niyo po ngayon dito? Ngayon matumal 300 lang ng 500 lang kasi ang pasahero ngayon hindi na masyadong bumibiyahe dahil tumaas yung pamasahe at saka yung mga ano. Sa tala ng Masbate City Bus and Jeepney Integrated Terminal, 22 bus, 68 jeep at 178 van ang bumibiyahe mula sa Masbate City palabas ng syudad. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Masbate, Jerry Galicia, humahataw. Hataw Balita. Dahil sa pagsama ng ilang mga transport group sa probinsya ng Camarines Norte sa unang araw ng nationwide transport strike, maraming mga estudyante at guro ang ilang oras na na-stranded itong Lunes sa mga pangunahing terminal sa lalawigan. Si Brian Baldarahe, humahataw. Hataw Balita. Nagpaalala ang Department of Education Camarines Norte sa mga paaralan sa lalawigan na magsagawa ng maayos na information dissemination kaugnay sa suspension ng face-to-face class sa mga lugar na apektado ng malawakang tigil pasada. Ito'y matapos ma-stranded ang ilang mga estudyante at mga guro kahapon March 6 dahil sa hirap ng pagsakay. Kanya-kanyang diskarte ang mga ito para makabiyahe. Ang iba, nag-arkila na lamang ng tricycle habang ang iba naman ay sumakay na lamang sa mga bus na dumadaan. Samantalang ang ibang mga pasahero ay umuwi na lamang dahil sa hirap ng pagsakay. Alam mo, kahapon pa yung advisory kong yan. So, ibig sabihin, hindi nakipag-connect yung mga teachers sa kanilang mga estudyante. Kailangan kasi mayroong GC din sila. Pero sa kabila ng aberyang naranasan ng mga commuters, naiintindihan nila ang sentimiento ng mga jeepney driver kaya ito nagsagawa ng tigil pasada. Kasi unang-una pa lang po dito sa Pilipinas, jeep na talaga po ang ating pinapaano. At pag nag-minibus naman po, parang bus lang rin naman po yan Kasi kung hindi sila mag-strike ngayon, kailan pa? Kung kailan, wala na silang option. So, agree po ako doon. 5 bayan sa Cam Norte ang naapektuhan ng unang araw na transport strike kahapon. Ito ang mga bayan ng Labo, Vinsons, Talisay, Daet at Santa Elena. Samantala sa Albay, nabasag ang salamin ng isang UV Express na biyaheng Naga-Legazpi nang batuhin umano ito habang dumadaan sa bayan ng Pulangi sa Albay. Sa Facebook post ni Ezekiel Lungares, inalarma nito ang lokal na pamahalaan at PNP Pulangi kaugnay sa nangyaring insidente. Ayon pa sa post ni Lungares na may-ari ng UV Express, hindi anya iniisip ng gumawa nito na posibleng may masaktan ng mga pasahero. Kanya-kanyang libreng sakay naman ang isinagawa ng mga ahensya ng gobyerno at mga lokal na pamahalaan
pamahalaan sa mga lugar na naapektuhan ng tigil pasada. Sa Camnorte, nagsagawa ng libreng sakay ang iba't ibang municipal police station sa lalawigan, habang sa Albay naman ay maghapong bumiyahe ang mga sasakyan ng Philippine Coast Guard, AFP, PNP at Albay Engineering Office upang magsagawa ng libreng sakay sa mga lugar na naapektuhan ng malawakang tigil pasada. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Brian Baldarahe, humahataw! Hataw Balita! Hindi nakiisa ang 18 jeepney transport group at 36 na UB Express sa Cabanatuan City Transport Terminal sa Nueva Ecija sa sinimulang nationwide tigil pasada nitong Lunes. Ayon sa mga tsuper, marami ang magugutom na pamilya sa loob ng isang linggong walang kinikita at ipauubayan na lamang nila kay PBBM ang pagresolba sa kanilang suliranin. Si Danny Munar, humahatawa. Hataw Balita! Naging normal ang operasyon ng pamamasada ng 18 grupo ng Jeepney Operators Drivers Association, kabilang ang ilang grupo ng UB Express sa Nueva Ecija. Kasabay ito ng sinimulang nationwide transport strike ng iba't ibang grupo ng mga drivers at operators netong Lunes, March 6. Wala pong any activity regarding the tigil pasada. Actually, normal po ang operation so far. Lahat po ng aming mga transport group, lalo na jeepney, van, ay namamasada po sila since this morning. Subalit dumalang ang mga regular na pasaherong sumasakay ng jeepney tuwing rush hour ng umaga. Marami nag-cancel ng mga pasok ngayon kasi nagagawa nga ng sinasabi nilang tigil pasada na yan. Kaya lang, parang natakot yung mga estudyante na nag-cancel sila ng pasok kaya wala kaming kinikita ngayon. Ang panawagan namin sa kanila na huwag sila mag-alala, tuloy ang biyahe. Ayon sa mga tsuper, magugutom ang kanilang pamilya na umaasa sa kanila kapag sumali pa sila sa tigil pasada na magtatapos sa araw ng Linggo, March 12, kaya't minabuti na lamang nilang mamasada kaysa magwelga na wala namang kinikita. Maraming magugutom. Talaga, buong isang linggo na yan. Kasi wala naman sila ibibigay na ayuda para masuporta ng isang linggo. Naniniwala rin ang grupo na mariresolba ng pamahalaan ang kanilang suliranin kahit ipinauubayan na lamang nila kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung ano ang kahahantungan ng kanilang usapin. Kaya naman kami hindi sumali kasi nga, di ba, gawa nung sabi rin ni Pangulo natin na wag na kayong nakikiusap si Pangulo ng Bongbong Marcos na wag na tayong sumali sa strike kasi nga kawawa yung mga mananakay. Napag-isipan din namin na total ka ko, inaano naman na nila doon sa gobyerno, sa Senado na hinihiring naman na nila. Siyempre, kaya nga natin ibinoto yung mga yan dahil sa paniniwala natin sa kanila di ba? Magpapatuloy naman ang monitoring ng CCTT hanggang sa pagtatapos ng transport strike sa araw ng Linggo, March 12. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Danny Munar, humahataw! Hataw Balita! Iba't ibang local government unit naglunsad ng libreng sakay bilang tulong sa mga apektadong commuter. Si Alexandra Velarde, humahataw! Hataw Balita! Kasunod ng paglalabas ng executive order ng ilang mga local government unit na isagawa na lamang online ang klase ng mga mag-aaral dahil sa malawakang transport strike ay naglunsad din ng ilang mga bayan ng libreng sakay bilang tulong sa mga commuter na maaaring maapektuhan ng tigil pasada. Ilang sasakyan ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO at General Services Office mula sa Provincial Government ng Pampanga ang naghandog ng ilang mga sasakyan upang umantabay at makapagbigay ng libreng sakay sa mga kababayang apektado ng isang linggong transport strike na nagsimula nitong Lunes, March 6. Mga bus, coaster at van ang umikot umaga nitong Lunes upang magbigay ng transportation assistance para sa mga residente sa bayan ng Golangco, Florida Blanca, Barangay Santo Domingo, Mexico, Barangay Baliti, Apalit, Guagua at City of San Fernando. Isa rin dito ay ang inilabas ng Angeles LGU na 10 units na mga babiyaheng bus na mag-aalok ng libreng sakay para sa mga commuter.
Nagsimula ang libreng sakay kahapon ng alas 5 ng umaga na nagtagal hanggang alas 12 ng hating gabi na may sumusunod na mga ruta. Alongkutod to Sapang Maysak boundary, Balibago to Dao boundary, Kutkut to Porac boundary, Santo Domingo to San Fernando boundary at Mining to Malino boundary. Kasabay nito ay inilunsad rin ng ilang lungsod sa Metro Manila ang kani-kanilang libreng sakay para sa kanilang mga nasasakupan. Kagaya ng libreng sakay sa Muntinlupa City na nagsimula kahapon ng alas 5 ng umaga at nagtagal hanggang alas 9 ng gabi na inaasahang mananatili hanggang sa Linggo, March 12. Sa ngayon ay tinatansya pa ng ilang mga lungsod kung patatagalin pa nila hanggang sa Linggo ang operasyon ng mga libreng sakay sa kani-kanilang mga lugar. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Alexandra Velarde, humahataw! Hataw Balita. Pansamantalang nantalang SIM registration ng subscribers dahil sa nangyaring technical difficulty ng smart communication sa Laguna. Si Marcos Doria, humahataw. Hataw Balita. Nakaranas ng isang technical difficulty ang sistem ng smart communication sa bayan ng Nagkarlan sa Laguna, kaya pansamantalang itinigil muna ang pagpaparehistro ng SIM subscribers. Ayon kay Bea Erica Placente, isang college student, nakaranas umano siya ng problema habang nagpaparehistro ng kanyang SIM card online. Hirap umanong mag-upload ng mga kinakailangang dokumento para maiparehistro ang kanyang SIM card. Kaya naman binisita ng National Telecommunication Commission o NTC4A ang lalawigan ng Laguna upang magsagawa ng facilitated SIM registration activity na ginanap sa munisipyo ng Nagkarlan. Samantala, nakatakda namang mag-facilitate ng SIM card registration ng NTC4A sa bayan ng Kalawan sa March 9 habang sa March 10 naman ang schedule sa bayan ng Bay. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula sa Laguna, Marcos Doria, humahataw! Hataw Balita. Launching ng Anti-Illegal Drugs at Anti-Criminalities Collaboration ng lesbian, gay, bisexual, transgender, queer, intersex, asexual and more o LGBTQIA+ community at ng Camarines Norte Police Provincial Office o CNPPO isinigawa sa Camarines Norte State College. Si Mark Espayo, humahataw. Hataw Balita. Isinagawa nitong linggo, March 5 ang kauna-unahang culminating activity sa Camarines Norte State College o CNSC na kung saan inilunsad ang pagsasanib pwersa ng Camarines Norte Police Provincial Office o CNPPO at ng lesbian, gay, bisexual, transgender, queer, intersex, asexual and more o LGBTQIA+ community para sa kampanyang anti-illegal drugs at anti-criminality sa lalawigan ng Camarines Norte. Ayon sa Provincial Director ng Camarines Norte Police Provincial Office, layunin nila na ma-organize ang LGBTQIA+ community upang kanilang maiwasan ng illegal na droga at makabahagi sa anti-criminalities campaign at peace and order sa probinsya. Marami po silang talento na hindi lang naman sa mga pansariling objectives nila o sa interest nila, but gusto po nilang tumulong sa bayan. So sila po ay marami, according to them, marami sila. At kung mapapansin po natin, hindi po sila organisado. So ngayon po, doon pumasok ang kapulisan, ang Camarines Norte Police, para ma-organize sila at ma-empower natin sila. Laman ng nasabing aktibidad ang dance competition na nilahukan ng mga miyembro ng LGBTQIA+, Cam Norte PNP at Akadim ng bawat bayan sa Camarines Norte upang magpakita ng mga natatanging talento. Ayon sa Bantayog United in All Gender and Knowledgeable in Outstanding Service o BUGCUS, malaki ang maitutulong ng pagsasanib pwersa ng kapulisan sa LGBTQ dahil magiging daan din anya ito upang makilala ang grupo sa komunidad. Dahil sa pag-organisasyon ng ganitong organisasyon, pag-buo, ay unti-unti na itong malilimit, mawawala yung mga activities na katulad ng sa drugs, sa krimen. Siguro po ay mabibigyan na ito ng solusyon para at dahil po dyan ay makikilala na ang LGBT sa Camarines
bahay, kundi malaking naitutulong para sa bayan. Samantala, ipinagpasalamat naman ng nasabing grupo ang pagkakaroon nila ng pagkakataon na magsama-sama at maipakita ang kanilang pakikipagkaisa sa mga ganitong programa. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Camarines Norte, Marquez Payos, humahataw! Hataw Balita. Dumaong ang ika-4 na cruise ship na MS Nautica sa Pantalan sa Puerto Princesa City, Palawan. Si Christian Lopez, humahataw! Hataw Balita. Dumaong sa Pantalan ng Puerto Princesa City, Palawan nitong linggo, March 5, ang ika-4 na cruise ship na MS Nautica. Sakay nito ang nasa 402 na mga crew at 557 na mga turista na mula sa iba't ibang bansa. Welcome Nautica to Puerto Princesa City, where nature begins and never ends. Mainit na sinalubong ng mga tauhan ng Tourism Office, lokal na pamahalaan ng Puerto Princesa at mga tauhan ng Coast Guard Station Central, Palawan. Masusi naman itong sinuri ang mga sasakyan ng mga turista na sasakyan papunta sa mga kilalang pasyalan sa lungsod ng Puerto Princesa. Ito ang ika-4 na cruise ship na dumaong sa Puerto Princesa ngayong 2023 na naghatid ng sigla sa turismo sa lungsod. Batay sa Puerto Princesa Tourism Office, ang kauna-unang cruise ship na bumisita sa Pilipinas matapos ang pandemya ay ang MV Seabourn Anchor noong February 9. Lula nito ang nasa 512 na mga turistang pasahero at 422 na mga crew. Ikalawa ang MS Wisterdam cruise ship na may sakay na 1,800 na mga turista na dumaong sa Pantalan ng Puerto Princesa noong March 2. Habang ang ikatlo na cruise ship ay ang MS Arcadia na dumaong noong March 4 at sakay nito ang nasa 2,900 at 60 mga turista at crew na pumunta sa mga tourist destination sa bansa. Nagpapasalamat naman ang lokal na pamahalaan at Tourism Office sa mga turista na napili nilang puntahan ang lungsod ng Puerto Princesa City. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Christian Lopez, humahataw! Hataw Balita. At kami po ay patuloy na nag-aanyaya sa mass indoctrination ng MCGI. Day 7 na po tayo, mamayang alas 7 po muli ng gabi Philippine Standard Time sa official MCGI social media accounts. Kabilang po ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy rin po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes alas 9:30 ng gabi. Ito po ay naka-stream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. Mga kasangbahay, kung meron po kayong balitang hindi ninyo napanood o kaya ay may nais kayong muling panoorin sa Hataw Balita Pilipinas, bisitahin lamang po ang aming mga official social media account. I-like at i-follow ang UNTV News and Rescue Facebook account at i-click ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang videos na nag-iisang public service channel. Kaya, subscribe, like, and share. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Lucas Kapitulo 6, talatang 36. Magmaawain kayo, gaya naman ng inyong Ama na maawain. Yan po ang mga mahataw na balita ngayong umaga ng Martes, ika-7 sa buwan ng Marso 2023. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radyo La Verdad 1350, ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong.
At dito sa UNTV at UNTV Radyo Liberdad 1350. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.